sa isang sulok ng Vigan, doon sa mga kalsadang bato na saksi sa daan-daang taon ng kasaysayan, nakatira ang isang matandang kartero na nagngangalang Lolo Andres. Bawat umaga sa pagitan ng pag-almusal at paghahanda sa pag-ikot, may isa siyang hindi inaasahang bisita. Isang uwak, hindi ordinaryong uwak, dahil sa bawat pagdating nito may dala itong isang piraso ng papel, isang sulat na nalaglag, isang liham na nawala sa daan. Para kay Lolo Andres, ito'y naging parte na ng kanyang ritual, ang ibalik ang mga nawawalang salita sa kanilang dapat patunguhan. Araw-araw, ganoon ang eksena. Dadapo ang uwak sa bintana, iiwan ang sulat at lilipad palayo. Para kay Lolo Andres, ito'y isang simpleng gawain, isang pagpapatuloy ng kanyang propesyon kahit retirado na siya. Isang paalala na ang bawat mensahe, gaano man kaliit ay may kahalagahan. Kinukuha niya ang mga sulat, pinabasa ang address kung nababasa pa, at sinusubukang hanapin ang may-ari. Minsan mga lumang resibo. Minsan mga listahan ng bibilhin sa palengke. Minsan naman mga blangkong papel. Wala ni isa sa mga ito ang para sa kanya. Ngunit para sa isang taong ginugol ang buhay sa paghahatid ng balita, ang bawat sulat ay isang kwento na kailangang magkaroon ng katapusan. Ang Vigan, sa kanyang makalumang ganda, ay perpektong entablado para sa kakaibang samahan na ito. Habang naglalakad si Lolo Andres sa Kalye Crisologo, dala ang mga napulot na sulat, tila bumabalik siya sa panahon. Ang mga bahay na bato, ang mga kalesa, ang hangin na bumubulong ng mga alaala. 5 taon na rin pala ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa, si Elena. Si Elena nakasama niyang nangangarap, nakasama niyang tumatawa sa bawat kwento mula sa kanyang paghahatid sulat. Ngayon, ang katahimikan ng bahay nila ay binabasag na lang ng pagaspas ng pakpak ng uwak tuwing umaga. Ngunit isang araw, may nag-iba. Dumating ang uwak gaya ng dati, ngunit ang dalang sulat ay hindi mukhang nalaglag lang sa kung saan. Malinis pa ang sobre, hindi lukot. At sa harap nito, may nakasulat na pamilyar na sulat kamay. 2 salita lang pero sapat na para patigilin ang mundo ni Lolo Andres. Para kay Andres, nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang binubuksan ang sobre. Hindi ito ordinaryong sulat. Ito ang sulat kamay ng kanyang yumaong asawa. Paano? Bakit ngayon lang? Sa pagbuklat niya ng papel, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Ang amoy ng mga bulaklak ng sampagita na paboritong pabango ni Elena. At doon, sa papel na bahagyang naninilaw na sa paglipas ng panahon, naroon ang mga salitang matagal na niyang hinahanap. Mahal kong Andres, panimula ng sulat. Kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Huwag kang malungkot, ha? Alam kong malakas ka. Sinusulat ko ito hindi para magpaalam, kundi para magpasalamat. Bawat salita ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Inilarawan ni Elena ang kanilang mga simpleng sandali. Ang pagtimpla ni Andres ng kape para sa kanya tuwing umaga. Ang paghihintay nito sa kanya sa may bintana tuwing hapon. Ang mga tahimik na gabi na magkatabi lang silang nakaupo sa beranda. Hindi nagsasalita pero ramdam na ramdam ang pagmamahalan. Salamat sa lahat ng umaga na ginising mo ako sa amoy ng kape. Salamat sa lahat ng hapon na hinintay mo ang pag-uwi ko. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin noong ako'y nagkasakit. Pero higit sa lahat, Andres, salamat sa tahimik mong pagmamahal. Tumulo ang luha ni Lolo Andres. Ang mga luha na 5 taon niyang pinigilan, hindi niya napansin na sa buong pagsasama nila, ang mga maliliit at tahimik na bagay na ginagawa niya ay ang pinakamalalakas na sigaw ng kanyang pag-ibig. Hindi niya kailangang sabihin araw-araw na mahal niya si Elena dahil ipinaparamdam niya ito sa bawat kilos niya. Hindi ko alam kung paano makakarating sa iyo ang sulat na ito, pagpapatuloy ni Elena sa sulat. Marahil, itatago ko na lang ito sa ilalim ng kama. O baka isang araw, may isang anghel na maghahatid nito sa iyo. Isang uwak marahil? Sino ang nakakaalam? Ang mahalaga, masabi ko ito. Mahal na mahal kita, Andres. Huwag mong kalimutan yan at huwag mong kalimutang ngumiti. Dahil ang ngiti mo ang nagsisilbing araw sa maulap kong mundo. Nyakap ni Lolo Andres ang sulat. Ang uwak na kanina pa pala tahimik na nakamasid sa bintana
ay tila isang mensahero mula sa kalangitan. Isang tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. 5 taon. 5 taon na katahimikan ang binasag ng isang sulat na hatid ng isang ibon. Ang pag-ibig sa pinakapuro nitong anyo ay talagang marunong maghanap ng paraan. Kahit pa ang daan na iyon ay sa pamamagitan ng pakpak ng isang uwak. Ang kwento ni Lolo Andres ay isang paalala sa ating lahat na ang pag-ibig ay hindi laging nasusukat sa mga salita. Minsan, ito ay nasa tahimik na pag-aalaga, sa matiyagang paghihintay, sa isang tasang kape sa umaga. Ito ay nasa mga kilos na hindi napapansin, ngunit siyang pinakamatibay na pundasyon ng anumang relasyon. At ang uwak? Patuloy itong dumating tuwing umaga, ngunit hindi na ito nagdadala ng mga sulat. Dumadapo na lang ito sa bintana, tinititigan si Lolo Andres habang nagkakape, na para bang sinisigurado nitong hindi na muling malulungkot ang matanda. At si Lolo Andres, sa bawat pagtingin niya sa uwak ay ngumingiti, isang ngiti na abot hanggang sa kalangitan, kung saan alam niyang nakangiti rin pabalik ang kanyang minamahal na si Elena. Ang tanong na lang ngayon ay para sa iyo. Kung may isang mensahe kang matatanggap mula sa nakaraan o sa isang taong mahalaga sa iyo, ano ang pinakagusto mong marinig? Ano ang mga salitang magbibigay sa iyo ng kapayapaan o saya? Ibahagi mo naman sa amin sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang iyong kwento. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Lolo Andres at ng kanyang munting mensahero, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa marami pang kwentong magbibigay inspirasyon sa ating lahat. Hanggang sa muli.